good stewards of the Lord. So ayun. So hallelujah Jesus. So being a good stewards of the Lord. So marami po sa atin ano po ay nagse-serve po tayo but we are not we don't understand kung ano po ba talaga yung ibig sabihin ng pagiging good steward sa Panginoon or paano ba masasabi that I am a good steward of the Lord. Ano po? So pag-aralan po natin sinabi dito stewardship means being responsible in managing and caring for the resources entrusted to you. So, ang pagiging good steward daw po, it is a responsibility. Ano, ang pagiging steward po ay hindi optional. Ang pagiging good steward po ay hindi kung kailan mo lang trip or kung kailan mo lang gusto. Ang pagiging good steward po is a responsible. Ano po, or is a responsibility of us as a people of the Lord. Ano po, so bilang isang parte ng body, meron po tayong responsibility. Ngayon, kung ikaw po ay hindi parte ng body, kung ikaw po ay tumor, ano po, doon sa body of Christ, you have no responsibility. Ano po, kailangan ka i-remove doon, kailangan ka tanggalin doon because you have no responsibility. Ano, and being a good steward, ano po, hindi po kami ang magka-cut, kung hindi ang Panginoon ang magka-cut sa iyo, kung ikaw po ay nakikita ng Panginoon na not a good steward, ano po, na kahit pa po pagkatiwalaan pa tayo. And kung mareremember niyo po in the Bible that there is meron tong tao na pinagkatiwalaan po ng 1 talent, ano po binigyan ng 5 talent, binigyan po ng 10 talents and so on so forth. Ano po. So in that matters ay nakita po natin yung pagiging good steward. Binigyan po sila ng responsibility. Hindi naman sila pinautang eh. Hindi naman po sila binigyan ng credit loans doon na o ikaw 1 talent lang yung kailangan mo i-credit, ikaw 5 talent, ikaw 10 talents, ano po. So it is a responsibility na ibinigay po sa kanila to manage. Ano po, kasi alam po ng Panginoon yung capacity ng bawat isa po sa atin. Ano po, and that's why the Lord wants us to understand that being a steward or a stewardship, hallelujah, thank you, Jesus. Stewardship means being responsibly managing and caring for the resources that the Lord entrusted in you. Ano po, kaya kapag binigyan po tayo ni Lord ng ministry, wag na po tayong makialam ng ministry ng iba. Hayaan nyo na po yung ministry ng iba. Kung yung ministry po ba nila ay hindi nila naaalagaan ng maayos, hindi nyo po trabaho ang pakialaman yung ministry ng Lord or ministry nila. Ano po, that is the work of the Lord unto their lives. Ano po, hindi po tayo tinawag ng Panginoon para po pakialaman or hindi ka po tinawag ni Lord para maging superhero. Tandaan niyo po yan. Hindi ka po tinawag ni Lord para maging superhero. Hindi ka tinawag ng Panginoon para maging ruler na kailangan pag may baluktot sa ibang ministry, kailangan ikaw ang taga-tuwid. Ano po, walang ganun. We are all called in the body of Christ kung saan tayo nilagay ng Panginoon. If you are placed here in Walk in the Jesus Road, our goal or our mission is to win, to train, to join, and to release them in this journey. Ano, we are not here to be a ruler for them para ma-straight yung lakad nila. We are not a ruler for them para po hindi lang tayo ang anointed, hindi lang tayo ang tinawag ni Lord para po mag-manage. Sabi ko nga kapag may mga taong lumalapit sa akin at specifically mga members tapos lalapit sa akin, Pastor, alam mo, may problema yung ministry nila doon. Ang tanong ko kaagad, bakit? Nandun ka ba sa ministry na yon? Di ba? Ngayon, kung nandoon ka sa ministry na yon, or kung ikaw ay wala naman pala doon at ikaw ay nasa WTJR, so wala ka nang pake doon. Hayaan mo na sila. Merong mga elder na nilagay si Lord dyan. All what we can do is to pray for them. Ano po, hindi tayo tinawag ni Lord para i-correct yung doktrina nila. Hindi tayo tinawag ni Lord para i-correct kung ano man yung mga bagay na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ano po, na hindi ayon sa standard natin. Kasi alam nyo, maraming mga Kristiyano or maraming mga tao ngayon, ang sukatan nila ng pagkakamali ng iba ay kung ano po yung napag-aralan lang nila. The Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. If your understanding they are wrong, and then allow God to fix them. Ano, sabi ng Panginoon, Paul planted, Apollos watered, and the Lord will grow them. Ano po, so let the Lord, ano po, ay nilagay sila ng Panginoon dyan. Kung sila po ay may 1 million na member, ibig sabihin nilagay sila ng Panginoon dyan, inalaw ni Lord na mapalago yan. Ngayon, kung may pagkakamali man sa kanyang character, let us pray for that person and let the Lord change that person. Di ba? Kasi hindi naman po pare-pareho or hindi naman pantay-pantay kung ano po yung pagtutuwid ni Lord. Ang pagtutuwid ni Lord sa akin ay hindi katulad ng pagtutuwid ng Panginoon kay Nanay Ann. Kasi kung nakita niyo po kung paano ako tinuwid ng spiritual father or ng pastor ko dati, hindi niyo ho kakayanin. Sanay ho kami sa gulpihan, sanay ho kami sa straightforward,
sanay ho kami sa bugbugan, 'di ba? Yan po ang kinalakihan kong ministry. Yung tipong 'pag nagkamali ka talagang as in, ano, ituturo ka ng spiritual father ko na para bang gusto mo ng matunaw doon sa ministry para kasi parang feeling mo napahiya ka. Pero ang lagi niyang sinasabi, "Kung ngayon pa lamang, eh, ayaw mo ng mapahiya, gumawa ka ng tama." Ano po, hallelujah Jesus. Sabi niya, kailan ang gusto mo? Kapag, dumating ka ng langit dun pa i-e-expose dun sa malaking ano, malaking screen doon, dun pa i-expose yung pagkakamali mo. Magandang tinutuwid ka na ngayon. Gano'n po kami kagrabe, hindi mo kakayanin. Talagang kapag may sumabat doon, damay-damay na 'to. 'Di ba that is our ministry before. Ano po, pero today, I experience that the Lord preached the gospel with love, not with condemnation. Ano po, kaya may mga inayos tayo nung time na, nagkaroon na po ako ng ministry, binigyan na ako ni Lord ng sarili kong ministry. Ano po ay may mga bagay ako na inayos dun. Hindi ko sinabing mali yung ang spiritual father ko. Yun yung process sa akin, eh, 'di ba? Pansinin niyo po mga kapatid, yung mga kabataan nung 90s at saka nung mga 80s, ano po, titig pa lang ng nanay nila takot na 'yan. Eh, yung mga bata ngayon, titigan mo, tititigan ka rin. 'Di ba murahin mo, murahin ka din, 'di ba? That is the children's today, 'di ba? Kaunting malapatan mo lamang ng kamay, naku, Raffy Tulfo in action ka na. 'Di ba samantalang dati walang ya, ano, hahabulin ka pa ng sanga ng bayabas, 'di ba? Look at the people of God, pero tingnan mo naman kung bakit kami naging gano'n katibay, 'di ba? No'ng bang mga panahon na 'yun mataas ba ang kaso ng depression? Wala, nade-depress dati, 'di ba? Paano ka made-depress, 'di ba? Paano ka made-depress nun? 'Pag nagmukmok ka dun balugbog ka ng nanay mo, 'di ba? Lumabas ka diyan, maghugas ka ng plato, maghugas ka ng ganito, paupo-upo ka. Naku, sabi ko sa inyo nung time po namin, nung time ko po, ano po na ako po'y bata pa lamang, sabi ko sa inyo, hindi kami nakakapanood ng TV ng umaga, samantalang many of you na mga Gen Z people or yung mga millennials na, yung ibang mga millennial people na inaabot na ng ano, 'di ba, hindi niyo maintindihan yung mga 90s people. Kasi kayo, paggising niyo ng umaga nanonood na kayo ng SpongeBob, ano, nanonood na kayo ng ano, nanonood na kayo ng Ben 10 and so on. Samantalang kami dati, naku, Diyos mio, gabi ka na makakapanood. Kasi paggising mo pa lamang ng umaga, bubulbugin ka na kaagad ng nanay mo. Sasabihin sa'yo dun, "Bumangon ka na, ano, 7:00 na." 'Di ba? Nakalagpas na ang lahat ng mga biyaya ng Panginoon, hindi ka pa bumabangon, 'di ba? Subukan mong hindi pa ka tumayo diyan, bubuhusan kita ng isang timbang tubig, 'di ba? That is how they 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 nurture us. Gano'n po kagrabe. Ano po, and many of us or marami po sa inyo, 'di ba po, kapag napagsabihan pa lang tayo ni pastor, 'di ba, halimbawa't nahuli ka, habang nagsesermon si pastor nahuli ka na ano ka, nagcha-chat ka, tapos napagsabihan ka lang kinabukasan wala ka na sa church, aalis ka na sa church, itsitsismis mo na yung church na yun na ano, napaka too spiritual nila, ganito ganyan yung church namin, 'di ba? How pathetic it is, people of God, 'di ba? Ora babashaya. Are you with me, people of God? The Lord wants you to be a good steward. Nais ni Lord na maging good steward ka ng Panginoon. Pero kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang minamahal niya ay dinidisiplina niya at pinapalo niya. Ano po? Kaya kapatid, kung hindi ka pinalo or hindi ka nakaranas ng palo, dito sa ministry na 'to mararanasan mong babalugbugan. Ano, for you to be able to be a good steward. Hindi puwede dito ang iyakin. 'Di ba kaya nga lagi kong sinasabi sa kanila or sa mga tao na nandito sa WTJR, magbakod ka na ng 7 beses kasi diyan kami sinanay ng spiritual father ko. Ano, hindi puwede dito ang iyakin. Mga soldier tayo, hindi naman tayo mga babies. 'Di ba ang sabi ng Panginoon, "Be childlike," hindi maging childish. Iba po yung pagiging childish at iba po yung pagiging childlike, 'di ba? Ang pagiging childlike ay, ah, para ka lamang isang bata na kung ano ang sinabi sa'yo yun lang gagawin mo. Para kang isang bata na kung ano ang nakita mo sa tatay mo, kung ang tatay mo po ay musicians, ikaw po ay manghahawa din. Because, the Bible says, hindi po gagawa ang anak ng hindi po niya nakita sa kanyang ama. That's why the Bible says that we need to imitate the faith of our fathers in faith.
'Di ba? Pero yung childish mga kapatid, pabebe yan. Iiyak-iyakan ka lang niyan. Kaunting struggle, kaunting trouble, ngalngal, 'di ba? Sa halip na manalangin, ang gagawin magmumukmok do'n, akala mo naman may mache-change. Bakit kapag nagmukmok ka ba yung demonyo aalis? Hindi, tatawanan ka lang ng demonyo, "Ah, bleh." Buti nga sa'yo, 'di ba hindi ka makatayo? O 'yan, 'di ba? Ookrayin ka pa ng demonyo, akala mo ba? 'Di ba? Be a good steward. Be responsible in managing what God has given to you. Imagine niyo kapatid, binigyan kayo ng Panginoon ng pamilya, eh, yung iba nga hindi, eh. Pero kapatid yung pamilya ninyo hindi niyo pinapahalagahan. 'Di ba pamilya niyo binababoy niyo, pamilya niyo 'di ba, sorry for the term, pero ginagago niyo. 'Di ba pamilya niyo na, pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, yung iba walang pinagkatiwalang family sa kanila. They grow out without mother, they grow out without father, they grow out without any ng mga kapatid. Pero ikaw pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, no, be responsible. Value them, love them. That's what God wants you to have. Imagine, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng magandang kalusugan. Ang ginagawa mo naman, nag-addict ka. 'Di ba? Eh, dapat nga inaalagaan mo yung temple ni Lord, eh. Because it is entrusted to you, hindi mo naman pag-aari yan, sa Panginoon yan. Pero ang ginawa mo, dinamage mo, binandal mo. Nagigets po natin? Do you think you are a good steward? 'Di ba tapos expected mo pagdating mo ng langit, iwe-welcome ka ni Lord, "Welcome my good and faithful servant." 'Di ba? Ay di wow. Welcome my good and faithful servant, pero naging maayos ka ba na manager ng ipinagkatiwalaan ni Lord? Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng yaman, nandun ka naman sa bingguhan at nandun ka naman sa online casino. Ah, 'di ba? Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng finances, pero ang ginagawa mo naman, you are very stingy, you are not generous, yet the Lord says, "Be generous." 'Di naman masama mag-ipon, iba naman yung pagiging stingy at iba naman yung pagse-savings. We know it, because we have, 'di ba po? You need to be responsible in everything that God has entrusted in you or in everything that God has given to you. Binigyan ka Panginoon ng church. Ang ginawa mo yung church na yun dini-divide mo, yung church na yun hindi mo sila tinutulungan. Ano, sa halip na tinutulungan mo yung church, ang ginagawa mo po winawasak mo yung church. Sabagay, the Bible predicted it. Sinabi ng Bible kung hindi ka naman nga katulong sa paglilinis, eh, hindi katulong ka sa pagdurumi or sa pagpaparumi, 'di ba? So bilang isang Kristiyano, meron tayo palaging choices. We can choose between good and between evil. We can choose between listening and not listening. We can choose between being a good steward or not a good steward of the Lord. Nagigets po ninyo? Are you guys learning tonight? So being a steward is being trusted by the Lord. Maaring financial man yan, maaring yung environment natin. Sabi ko nga sa inyo, maaring pamilya nyo, maaring trabaho, di ba? At kung ano pa man na pinagkatiwala ni Lord or business man yan. Ano, kaya nga po yung may mga business sa mga Christian, anong sinasabi nila? This is not my business. This is the business of the Lord. It is just a steward. This is just something that the Lord use me as a steward. Ano na tagapangalaga lang ako nito, tagapagbantay lang ako nito. This is not mine. Ano? Hallelujah, Jesus. 'Di ba? Or anything that aims to honor God. Lahat po ng ini-steward sa atin ng Panginoon ay ini-aim niyan ay ma-honor ng Lord. Bakit ka pinayaman? Bakit kaya mong bumili ng Bentley, ng Ferrari, ng Mustang? It is because you are or God wanted you to use in His glory, to use to honor God. Pero anong nangyari? Ang naging mindset natin is fame. Diba, bakit ka binigyan ng gift of healing? Bakit yung iba sa atin binigyan ng gift of prophecy? Bakit yung iba sa atin binigyan ng Panginoon ng kakayanan na mag-speak, maging leader, maging pastor, maging apostle, maging propeta, maging ebanghelista, and so on. What is the goal of this um, responsibility that God given? Ano po? Being a pastor is not just a title, it is a responsibility. Kaya kung sinasabi ng iba na ang pagiging pastor ay title, mga entitled yan. 'Di ba? Ang pagiging pastor ay hindi title, ang pagiging pastor ay responsibility. Tandaan niyo po 'yan.
'Di ba? Akala po nila 'pag naging pastor sila, sila lamang ay susundin. Naku kapatid, 'pag naging pastor ka dapat we, hindi you. Hindi puwedeng you, gawin mo 'to, you mag-worship ka, you magganto ka, you maganyan ka, dapat we. We need to do it. We need to worship our God. We need to serve our God. We need to do this, not you always. Nagigets po natin fundamentals of stewardship is management and care. 'Di ba ang pinakampundasyon ng pagiging good steward ng Panginoon ay nakikita ba sa iyo na kaya mong maging kagamit-gamit at kaya mong mag-ingat ng pinapagamit sa iyo ni Lord? 'Di ba that's the question, people of God. Maraming mga entitled people na sasabihin they are a good steward ni Lord, but they don't have the the capacity to manage. Binigyan ng isang member, nagreklamo. Ano ba 'yan, isa lamang, hindi pa nakikinig. Oh, kaya nga binigay sa'yo 'yun ni Lord, eh. 'Di ba, be a good steward, kahit na hindi yan nakikinig, 'di ba? Basta impartan mo ng impartan ng kung ano yung puwede mong maibigay diyan. Darating po yung panahon na makikinig din 'yan. Darating din yung panahon, 'di ba? Tandaan niyo po, ang bato kapagka yan po'y pinatakan ng tubig kahit na ang tulo po niyan ay mahina lamang, sa pagtagal ng panahon yung batong yun maka-crack din. Nage-gets po ninyo? Kaya kahit gaano pa katigas ang puso niyan, kapatid, walang matigas na bato. Ano po, sa salita ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. So you need to be able to manage what God has given unto you. No, binigyan tayo ng Panginoon ng talent, binigyan tayo ni Lord ng ability, binigyan niya tayo ng gift, binigyan niya tayo ng something that we benefits on it. So pahalagahan mo at ingatan niyo 'yan. Ano po minsan kung ano yung wala tayo, yun po yung hinahanap natin. Ano po kung alin yung wala ka, yun yung gusto mong pag-ingatan at yung kung anong meron ka hindi mo iniingatan. Ano po, saka mo lamang malalaman ang halaga ng isang bagay kapag nawala na. Ano po, maraming mga tao nalalaman na lang nila na mahalaga pala yung pamilya kapag wala ka ng pamilya or kapag nawala na yung pamilya nila. Ano po, nalalaman lang nila ang halaga ng isang bagay when it is gone. Wag naman sanang dumating sa panahon na maging katulad ka po ni Paraon. Are you with me? Noon na tinanggal na lahat ng meron siya, tinanggalan siya ng kingdom, tinanggalan siya ng mga tauhan, tinanggalan sila ng inumin, tinanggalan siya ng anak na pinakamamahal. And every one of you, people of God, gusto niyo po ba natanggalin muna ng Panginoon or alisin muna ni Lord lahat ng bagay na meron ka bago ka maging magaling na steward? Diba, you are praying for the Lord for a good business. Pero how can God given you business without being a good steward? Alam niyo kung bakit marami sa atin hindi pinapayaman ng Panginoon? Kasi mayabang ka pa. Bakit marami sa inyong hanggang ngayon naghihirap pa din? Kasi hindi ka pa din natututo ng tamang pagmamanage at tamang pagki-care kung ano yung pinagkatiwala ni Lord sa'yo. Nagtataka ka bakit hanggang ngayon taga-serve ka lang palagi kay pastor, assistant ka lang palagi kay pastor, bakit wala ka pang grupo? Kasi yung sarili mo nga hindi mo pa makontrol, paano mo kokontrolin yung ibang tao? 'Di ba? Sarili mo nga hindi mo pa nga maturuan ng tama na disiplina, paano mo tuturuan yung ibang tao na madisiplina? We need to be a good steward. Learn to manage everything that God given to you. Nagigets po ninyo? Hallelujah. Thank you, Jesus. So nawa po ay meron po kayong natutunan at meron po kayong nakuha. Ang pagiging good steward ng Panginoon ay or pagiging good steward ay hindi po dahil lamang po alam mo na yung theology. Di ba? Theology is only for knowledge. Di ba? That is only for knowledge. Kami mga pastor, nag-aral kami ng theological background namin, pero yan ay para sa kadagdagan or karagdagang kaalaman namin at sound doctrines. Anointing has no, di ba?
Ang dami-dami kaya na may alam ng theology pero nandun po ba yung anointing? 'Di ba? Our theology must be balanced with the anointing that God has given or the power of the Lord. 'Di ba? Useless lamang po ang knowledge na hindi natin kayang i-apply. Sasabihin natin, the Lord given me wisdom. Alam niyo po bang ibig sabihin ng wisdom is application of knowledge and your understanding. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay 7 beses, 77 beses. Naintindihan ko, na-i-apply ko, and that is wisdom. Nagigets po ninyo? So let's move on to the Word of God. Ano po in 2 Kings chapter 5 verse 25 to 27. Nawa mga kapatid, huwag tayong maging katulad ng spirit na to o ng spirit ni Gehazi. Ano, sino po itong si Gehazi? Bigyan ko po kayo ng konting background. Si Gehazi po, siya po yung servant ni Elisha. Sabi po dito, he went in and stood before his master, and Elisha said to him, "Where have you been, Gehazi?" And he said, "Your servant went nowhere." But he said to him, "Did not my heart go when the man turned from his chariot to meet you? Was it a time to accept money and garments, olive orchards or vineyards, sheep and oxen, male servant and female servant? Therefore, the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendants forever." So he went out from his presence a leper like snow. Nakikita niyo po yung pagiging good steward. Ano, tinanong po siya ng kanyang master ni Elisha, pagpalagay na natin siya ay pastor na lang, hindi na prophet. Tinanong po itong si Gehazi ng kanyang shepherd o ng kanyang pastor, saan ka nang galing? Pero itong si Gehazi, sumagot ng, wala po. Diyan lang. Pero hindi kasi madaling maloko ang Panginoon, maging ang mga servant ng Panginoon. Ano kaya sinabi doon? But he said to him, "Did not my heart go when the man turned from his chariots to meet you?" Diba? Na in other translation, ang sinabi doon, hindi ba't kasama mo ang aking espiritu? Kasi, yun ang covering mo, kapatid. Kaya kapatid, alam ng mga shepherd natin kung tayo po ay napapahamak na. Alam nila kapag may mga bagay na nakakapag-impluwensya sa atin. Alam ng mga shepherd natin kapag may mga bagay na nakaka-damage sa atin. Because they are the person that assigned by God to oversee our soul. Nagigets po ninyo? Ito pong si Gehazi, hindi po siya naging good steward ng pinagkatiwala ng Panginoon. Ano po yung pinagkatiwala kay Gehazi? Pastor, trust. Yung pagtitiwala ng kanyang leader kay Gehazi, yun po ang hindi niya pinahalagahan. And many Christian today, kapag pinagkatiwalaan na po sila ng kanilang mga leader ng knowledge, yumayabang. Masyadong nagiging prideful at tumataas masyado. Kapag sila po ay pinagkatiwalaan po ng leadership, sa halip po na tulungan nila yung mga tao na ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang mga shepherd para i-equip, ang ginagawa, kinukondem, binubugbog, pinaparusahan. May mga na-experience pa ako na sabi kung ano daw ang kanilang naranasan, ganun din daw dapat ang naranasan mo or mararanasan mo. Hindi. Maling mindset. Kaya naranasan ko na yun nung una para hindi nyo na maranasan pa. Kaya nga sinasabi ng ating mga magulang, di ba? Anak, mag-aral kang mabuti. Para kapag dumating ang panahon, makakuha ka ng magandang trabaho or magkaroon ka ng magandang negosyo. Kasi naranasan na naming hindi kami nag-aral nung kami pinag-aaral ng iyong mga lolo't lola. Kaya tingnan mo ang ating buhay. Hikahos tayo, hirap na hirap tayo. Kahig, isang tuka tayo. Bakit kaya sinasabi ng mga magulang natin? Para ma-inspire tayo na tayo mag-aral ng mabuti because they experience the same thing na minamaliit sila ng mga kamag-anak mo na tapos ng college. At ganun din po kami mga leader. Ang isang totoong leader, nasasaktan siya kapag minamaliit ang kanyang grupo. Kasi ang pagmamaliit sa kanyang grupo ay pagmamaliit sa kanya. Ang pagmamalabis sa kanyang grupo ay pagmamalabis sa kanya. Yan po ang totoong leader.
They are like body. When someone is suffering, all parts is suffering. When one part is on shame, everyone is will be put in shame. Nagigets po natin? Maging good steward po tayo. Kaya kapag may pinagkatiwala po sa inyo ang Panginoon, wag naman po nating sagadin. Kapag may pinagkatiwala sa atin, wag naman po nating tingnan na para po bang tayo na lamang. Ano po? Kailangan nating makita. Ano po? Maging po yung mga nagtiwala sa atin. Nagigets po ninyo? 'Di ba many people, ang yayabang po nila dahil sila may platform na. Pero paano ka ba nagka-platform? Hindi po ba't dahil napunta ka sa church na 'yon or sa ministry na 'yan, that's why meron kang platform? Kasi kung hindi ka naman napunta sa isang church, magkaka-platform ka ba? Malalaman ba ng ibang Kristiyano ka? Remember that no one is an island. 'Di ba? Yung mga artista, meron silang mga manager. Kung bakit sila naging mga artista? Eh kung wala naman po yung mga manager na nakikipag-usap ng mga producer, paano po sila magkakaroon ng income? Kahit pa po sila na po ang pinakamagandang face card sa buong mundo. They need somebody. They need to gain the trust of somebody that can manage them as their what? Shepherd. So that they may be a good steward of what are bestowed onto them or what are given to them. Hallelujah, Jesus. So nawa po may natutunan po kayo. Ano po, i-highlight ko lang po doon yung sinabi ni Elisha na was it a time to accept money and garments? And let us move to number 1. Sabi doon, being a good steward is serving under other authority. Ang pagiging good steward ay hindi yung above authority ka. Ang pagiging good steward ay nasusubok when you are going under others' authority. Naranasan nyo na po ba ito na mag-serve kayo under other authority? Kasi masasabi ko po sa inyo, ako naranasan ko yan. Naranasan kong magbaba ng aking sarili doon sa mga music team kapag ako'y nandoon. Hindi porket pastor ako ay mas ahead na ako sa MD na nandoon. That is their domain. Kailangan kong igalang yung authority niya doon as MD. Diba na pag ako'y nandoon, kung anong sinabi ng MD, yun ang gagawin ko because I am under his authority. Eh kayo po ba, naranasan nyo na po ba na mag-serve under other authority? Umayabang tayo. Laging gusto mo, ikaw yung masusunod. You know what? Alam nyo po yung hinighlight po doon, was it a time to accept money and garments? At alam nyo po ba, in the prophetic realm, money means power and garment means mantle. And many of you, when you receive power, you think you are over authority. Diba? In other term or in Tagalog, marami sa atin kapag naka-receive tayo ng power, ang tingin natin doon sa authority, above na tayo sa kanila. Elisha has double portion of power, pero hindi niya nilook down ang kanyang spiritual father, which is Elijah. Are you with me, people of God? Many of you, naka-receive lamang kayo ng mantle. Ano yung sinabi doon sa pinag-aralan natin kahapon? Mantle is what? Hallelujah. Mantle is what? Mantle represent divine calling, assignment, and spiritual authority. Diba, naka-receive lang tayo ng divine calling na ikaw ay propeta, ang tingin mo ay above ka na doon sa mga shepherd na ibinigay sa'yo ni Lord or sa pastor na ibinigay sa'yo ng Panginoon. The Bible also says, a student is not above a teacher. If you are my student today, you are not above me. And I am not above to my spiritual father who teach me. And my spiritual father is not above to the God whom we serve. Pero nang sabi dun sa verse na yun, kapag siya ay nagpa-equip, in-imitate niya yung teacher na yun, magiging kasing galing siya nun. Diba? Many of us,
Kapag meron na tayong garments, meron na tayong mantle, meron na tayong divine calling, yumayabang tayo. How many people in the church today ang bumabagsak because of that? Nung malaman nila na sila tinawag as evangelist, may sarili na silang mundo. Nung tinawag sila bilang prophet, may sarili na silang buhay. May sarili silang dimensyon. Ay, Jesus. Are you with me, people of God? Are we learning tonight? Natuto po ba tayo? Sabi dyan in Mark chapter 10 verse 43 to 45, not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your what? Servants. Kung gusto mo maging magaling, mag-serve ka muna under an authority. That is what the Bible says. Yan na po ang sinabi ng Biblia. Yan po ang sinabi ng Bible. Kung gusto mo maging great among other, mag-serve ka. Ipakita mo na karapat-dapat ka na ilagay doon sa power at sa garments or mantle na yon. Di ba? Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Ayan. So welcome everyone. Welcome po sa bawat isa. Sa mga kakarating lamang po, our topic is being a good steward of the Lord. And being a steward is means responsibly managing or caring the resources that are entrusted in you. Alam kong kailangan to ng marami sa atin ngayon. Na i-manage natin ng tama kung ano yung pinagkatiwala sa atin ni Lord. At yan po ang unang-unang nakita ko or na-highlight sa akin ni Lord dito. Di ba? Being a good steward is serving under other authority. Ang pagiging good steward ay pagsaserve under other authority. Ay tayo ba, kaya ba nating mag-serve under the authority of Pastor Carl? Mas matanda pa nga ako dyan eh. Dapat siya ang mag-serve sa akin kasi siya yung mas bata. Many mindset are like that. Nakita lamang nila na ang in-establish na leader ng Panginoon sa WTJR ay bata lang. Nilalang lang tayo. But don't forget that Apostle Paul says to Timothy, na huwag mong hayaang maliitin ka dahil sa iyong kabataan, bagkus maging modelo ka nila. Yung sinabi na yon is connected sa ating verse today ng Mark chapter 10 verse 43. If you want to become great, ipakita mo yung totoong model ng Christianity. Hindi sinabing magpakagaling kang magsalita, magaling kang magganto. Walang ganon. A genuine spirit is not seen by words. Pero madaling makita sa pamamagitan ng salita mo kung anong puso meron ka. Alam nyo, kung gusto nyo pong madaling hulihin ang isang tao at ang puso niya, pagbasehan nyo po yung bunganga niya. Doon, madali siya mahuli. Lagi niyong tatandaan, ang isda hindi nahuli lagi sa buntot, lagi sa bunganga. Lagi sa bibig. Sasabihin nila, oh, I believe in God. Pero yung lumalabas sa kanilang bunganga is unbelief. I trust God. Pero yung lumalabas sa kanila, puro reklamo. Puro unpatiently waiting. O doon pa lang makikita mo na, naniniwala daw kay Lord, pero hindi makaintay ng plano. Sabi nga ng Panginoon, in His time, He will make everything beautiful. Pero ito, ay gusto ka agad na may pagkapanalangin ngayon ay bukas ay agad-agad ay nandiyan na? Gusto naman agad ay kakaserve pa nga lamang, kakasave pa nga lamang ngayon. Naalala ko yung sinabi ni Prophet Tommy last time, kakasave pa lang ngayong araw, bukas gusto na kaagad maging leader, shut up, maupo ka dyan, magpamature ka muna bago ka maging leader. Di ba many Christian today, kakasimula lang mag-aral ng theological school, bumpanis, nagyayabang na kaagad kinabukasan ng eschatology, theology, pneumatology, Christology. Be matured enough. Be matured first. Nagmumukha kang walang pinag-aralan.
The Bible says the wise is silent, not loud, not talkative. You know what? Malalaman mong foolish yung tao na yun kapag masyadong maingay, ang daming sinasabi. They are like cans without anything inside. Pag kinalantog mo yan, maingay sobra, parang kalembang. Di ba? But then, deep inside, no use. Are you with me, people of God? Kaya kapatid, aralin nyo muna na mag-serve kayo under other authority. Kasi ako, naranasan ko yan. Bakit alam ko kung paano ko hawakan ng mga taong pinagkatiwala ni Lord sa akin? Kasi naranasan ko mag-serve eh. Naranasan ko maging tagapagtimpla ng Milo, ng spiritual father ko. Naranasan ko magdala ng Bible. Naranasan ko na maging assistant ng spiritual father ko. Naranasan kong maging taga-sambot ako dati habang may pinagpe-pray siya. Hindi ako nainggit sa spiritual father ko nung siya ay nagle-lay hands kasi sabi ko, Lord, tatanggap ako ng tatanggap, ako na ang sasalo dito. Pag hindi sinalo nung pinagpe-pray niya, ako na lang. Kaya sabi ko, yung ambon ng pagpapala, nasa akin. Sagap ko. Diba? Marami sa atin, pag sinabi ni Pastor, okay, Ella, okay lang ba ikaw muna ang sumalo dito habang pinagpe-pray ko sila, baka masling? Ay, ba't ako? Pero hindi nyo po alam yung ambon ng pagpapala nandun sa mga sumasalo, hindi nyo ho ba alam? Pag hindi tinanggap nung pinag-pray, tamatalon po yung pagpapala sa nasa likod. Ikaw yung nandun. Di ikaw yung nakatanggap dahil open ka, dahil willing ka to serve. Sabi dyan, if you wanna become great, you must be served or you must be a servant. And sabi nun, whoever wants to be first must be a slave of all. Imagine yun. Kung gusto mo daw pong mauna ka, magpaalila ka muna sa iba. Mag-serve ka muna under their authority. How many of us na masyado tayong mareklamo? Pag binigyan tayo ng task sa church, brother, sino ba itong mga tao dito? Di ba? Brother Richie, okay lang ba na bukas, bago tayo magsimula ng service, okay lang ba ikaw mag-assist ng inodoro natin? Ba't ako mag-assist dyan? Di ba? Be a slave of all, sabi doon. Di ba? Kaya alam nyo mga kapatid, kung ano man yung pinagkatiwala ni Lord today. Imagine nyo may personal invitation pa kami from 5F ministry para lang mag-serve. It's an honor. It's an opportunity. Diba? Ang dami-daming church. Pero imagine mo, kami pa yung sinendan. Kahit ipakita ko pa sa inyo. Nakalagay doon, Dear Pastor. Diba? Help us to connect other pastors. You see, people of God? And sinabi dyan, for even the Son of Man did not come to serve, but to serve and to give His life as a ransom for many. Imagine nyo, nung si Jesus nga, hindi naging demanding eh. Diba? Nag-demand ba si Lord na sa hotel siya ipapanganak ay hindi pa sa sabsaban nga lang? Nag-demand po ba si Jesus nung siya po ay nakikinig dun sa synagogue? Nag-demand po ba si Jesus na ang gusto niyang pagpakuang krus ay ginto at hindi kahoy? Nag-inarte po ba si Jesus? Saan po ba si Jesus nagpipreach? Hindi nga siya nagpipreach more on sa synagogue eh. Madalas nagpipreach siya saan? Sa ibabaw ng bato, sa bundok, sa dagat, sa dalampasigan, nasa bangka, nasa sobrang daming tao. Imagine that, people of God. How humble our God is. Kaya nga minsan mga kapatid, kapag may mga taong nagsasabi sa akin, kapag nakikita nila ako nagmamap sa church, sasabihin nila, pa, ako nang gagawa niya. No! Huwag mo akong pigilan na gumawa ng kung ano ang nais kong gawin. Because this is how I honor my God. This is how I worship my God. How many of you doing this? Baka nga pagpunta mo ng church, upo ka na lang dun eh. Pag alis mo, hindi mo man lang niligpit yung upuan mo eh. Di ba?
Kapag may mga taong nag-i-invite sa amin, hindi ko nga sinasabing, "Uy, ba't mo ako diyan ilalagay? Ba't mo ako ilalagay sa ushering? Head kaya ako ng WTJR, ba't mo ako ilalagay sa ushering?" Dapat nandun ako sa prestigious na upuan. We don't demand. Sabi ko nga sa inyo, marami na kaming event na pinuntahan pero hindi niyo ako nakita na basta-basta na lang ako magsu-suit. Alam nila 'yan. Mas pipiliin ko pa naka-t-shirt lamang ako at naka-simple lamang na na sapatos at, pants or jogger. I just want to be there to serve, not to be served. Hmm. Ang dami-dami ko ng natulungan na mga worker ng Panginoon na ngayon may kanya-kanya ng mga ministry, ano po. Pero never man lang ako nanghingi ng kahit kaperanggot na glory dun sa kung anong meron sila. Ni praise, hindi ako nangingi sa kanila. Nai-honor nila ako, sabihan nila ako ng ganito. In private, okay na yan. Pero nakita niyo ba ako nag-post? Na, "Uy, sinabi nitong si Sis Beverly, ganito raw ako." We can move without cameras. We can preach the gospel without cameras. 'Di ba dumaan nga yung point ng buhay namin that we are ministering in Naik, Cavite without anything else. But the Lord given us everything. Nagsimula kami dun, wala nga kaming ilaw, Christmas light, at saka isang light. Kinabukasan, pinabuksan ng Lord yung ilaw nung mismong multipurpose para magkaroon ng mas maliwanag. Nagpadala siya ng mga tao na nandun na handang makinig for over 9 days. Kasi dun mo makikita yung kanilang totoong intensyon. Sa 9 days na yon, ay kung sinong tumagal hanggang dulo, siya yung may totoong puso sa paglilingkod kay Lord. Sila yung mga totoong puso na pinapuntahan sa amin dun ni Lord. Imagine nyo, may mga pumunta dun iba't iba ng religion, di ba? Nakisimbang gabi doon. Pag-uwi namin may dala pa kaming leche plan, may dala pa kaming ulam, di ba? Tapos nung tinanong namin, "Para saan po ito?" Ang sagot nila, "This is an appreciation of what the Lord has bestowed upon your life, Pastor. Sobra po kasing na-touch kami dun sa message na dala-dala po ninyo at ito po'y simpleng pasasalamat lang." Oh, hindi kami pumunta dun para manghingi ng ulam or para magsuhol. I asked them what is the purpose, why they give us these things. 'Di ba kung ako po ang tatanungin ninyo, mas marami pa po yung gastos namin kaysa yung natanggap namin. Totoo po 'yan. But we don't work lamang because we want something. We don't want platform, we have platforms. Dami ng kailangan, 'di ba? Di namin kailangan ng sobrang daming, tupa. May mga tupang ibinigay sa akin ng Panginoon, 'di ba? I learned to serve under other authority. Natutunan ko na mag-serve ako under other authority. Kaya 'yan ang tinuturo ko sa buong team ng WTJR. Kapag tayo'y naki-join, naki-sit-in kayo sa church ng iba, hindi kayo pupunta do'n para tingnan kung ano yung mali sa kanila or para tingnan kung ano yung mali do'n sa sasabihin ni pastor. Nandun kayo sa purpose na ibinigay ni Lord sa inyo. Kung nandoon ka para matuto, nakikinig ka, 'di ba, like for example, nag-join kayo ng bonfire tuwing Monday ng mga taga Cagayan na kaibigan ko rin naman. Ano po, isa lamang ang tanong ko sa mga taong nagpapaalam sa'kin, "Pa, puwede ba kaming maki-join sa bonfire?" Ang tanong ko lang, "What is the purpose?" Yung purpose ko po ay mas lalong mag-extend po yung knowledge ko, go, 'di ba? You see, people of God, being a good steward is serving under other authority. Kaya kapatid, malalaman mo ang totoong estado ng isang member or ng isang tao kapag meron na siyang power. 'Pag may power ba itong tao na 'to, mag-a-under pa kaya siya sa authority o hindi na?
Kapag ba nalaman na nila yung mantle nila, yung divine calling nila, kapag ba nalaman nitong si Renier na siya ay prophet ng Panginoon, i-o-honor pa ba niya si Pastor Carl? Kapag ba nalaman nitong si Nanay nitong si, Ann na siya ay inilagay ng Panginoon to lead a kids ministry, siya ba ay maggo-go under pa or magse-serve pa ba siya under the authority of Pastor Carl? O hindi na? Kaya alam niyo kapatid, may isang natutunan ako when it comes to leadership sa ibang mga pastor, eh. Alam niyo ang sabi nila, gusto mong malaman kung anong totoong heart ng isang tao, ilagay mo siya sa leadership. Dun mo malalaman yung heart niya. At dun mo malalaman kung siya ay merong heart para sa shepherd or para sa sheeps o wala. Exactly. Totoo yan. If you wanna be respected by other, respect them. Kayong mga member ng WTJR, gusto niyo makitang inirerespeto ng ibang member yung spiritual father ninyo, respect niyo din yung spiritual father ng iba. I-honor niyo rin sila. They deserve it. Jesus. 'Di ba? Kapag leader na 'yan, dun mo malalaman kung kaya pa ba nila mag-serve under other authority. 'Di ba, alam niyo sa 7 years, day and night and day ng pagmi-ministry dito sa WTJR or maging sa former na ministry pa na pinagse-serban ko sa ministry ng spiritual father ko. Simula Monday to Sunday nagpe-preach ako every night. Walang patid 'yon. Unless meron po akong sakit or meron po akong pupuntahang misyon, dun lang po yun na dun ko lang siya ipinapasa sa iba. Pero in my journey, naranasan ko ng may mga taong pupunta lamang ng GMIT, tapos pupunta dun at magsasabi sila na, "Alam mo ba na ako'y teacher ng ganitong theological school?" In my mind ang sagot ko, "Wala akong pake." Wala akong pake. Hindi naman kami pumunta dito para i-honor ka, pumunta kami dito para i-honor yung Lord namin, hindi ikaw. 'Di ba? You can get out. You can move out. Marami na ng ganyan sa amin. May mga nakaharap kaming bishop, sa halip na i-inspired ka, alam mong sabi nila, "Mag-ano ka na lang, mag-umbrella ka na lang sa amin. Kasi alam mo ngayon kapagka may mga ganyan-ganyan, yung mga maliliit na church, tine-take down nila, pa-umbrelahin ka nila." Eh, ang tanong ko naman 'pag nag-umbrella ako dun, magagawa ko pa ba yung pinapagawa ni Lord? Hindi. Kasi ang susundin mo na yung kanilang theology, yung kanilang study, 'di ba? Sabi nga ni Perena, "A study." Mga pasaway, mga warka, 'di ba? Mga a study na mga lingkod ni Lord. Nakaramdam lang ng konting power, 'di ba? Naalala ko before meron akong isang member dati, meron akong isang member dati nilagay namin sa leadership. Aba, ang galing, very, napaka-honoring niya, napaka-sweet talkers. 'Di ba, pero dumating yung panahon nung nakita niya or nagkaroon na siya ng mantle, nalaman na yung divine calling, yung assignment and so on. Alam niyo yumabang. Kinalaban na ako dun sa GC. Ako wala lang akong naging sagot. I just removed that person at nilagay ko lang dun, wala akong ibang sinabi na makakapagpasama sa kanya. What I just say is, tinatanggal ko na siya under my jurisdiction because this person is causing division and causing something to the leadership. Hmm. Alam niyo afterwards, ang tagal niya maka-move on, 'di ba? Mas mabilis pang nag-move on si Nanay Ann dun sa kanyang ex kaysa sa kanya. Alam niyo 'yun? 'Di ba? Alam niyo po in-unfriend ko na. Gumagawa pa siya ng paraan para pumunta sa akin para lamang ipamukha sa akin na ako daw ay mali. Oh, tingnan niyo sa paggo-goal niya na magkaroon ng power dahil inggit na inggit lang pala 'tong tao na 'to dahil may grupo ako. Oh, hanggang ngayon wala pa rin siyang grupo. Hanggang ngayon palipat-lipat siya ng iba't ibang mga church para hanapin yung platform, 'di ba? Bakit?
Paano ka bibigyan ni Lord ng platform, hindi mo nga kaya mag-serve under other authority, eh, 'di ba? Paano ka bibigyan ni Lord ng platform? Eh, sabi ng Panginoon, ang sino man mapapagkatiwalaan ng hindi kanya, ay bibigyan ng para sa kanya. O, eh, paano ka bibigyan ni Lord ng para sa'yo, eh, yung pinagkatiwala nga sa'yo na pagsilbihan mong shepherd, eh, hindi mo nga ginawa, eh. Hindi mo nga pinag-servan, eh, 'di ba? Iniwanan mo nga lang sa ere, eh. Nage-gets po ninyo? Ay, thank you, Jesus. Sabi po ng Proverbs 11:14, "For lack of guidance, a nation fall, but victory is won through many advisors." So ito po ay ibig sabihin lang po nito na ang isang taong lack of guidance, yun po yung ikinakabagsak niya. Pansinin niyo po, ang isang kabataan ngayon na walang tamang gabay ng isang magulang, ano nangyayari? They fall. Hmm. Bakit maraming kabataan ngayon na nagsu-suicide na lang ng walang alam ang pamilya nila, 'di ba? Kasi maaring sa bahay ang taas din ng expectation, nape-pressure sila. Kaya people of God, 'di ba? For you to be able to be a good steward, 'di ba, mag-serve ka muna under other authority para mahasa yung puso mo na kahit anong matanggap mo, kahit ikaw pa ay i-elect bilang Vice President ng buong Walk in the Jesus Road Ministry, yung in-equip ka na hindi ka yayabang, yung in-equip ka na magkaroon ka man ng power at magkaroon ka man ng mantle na yon, or yung sinasabi ni Elisha na money or garments, ay magiging low-key ka lang at magiging humble ka. Nagigets po ninyo? Next slide please, number 2. For you to be being a good steward is honoring established platform or honor established platform. Ano po ito? Ganito yan. Haliwanan ko sa inyo mabuti. Yung sinasabi ditong honor established platform, ibig sabihin, katulad niyan, ngayon time na to, or etong 2026 na ito, I have platform. Platform ko ito eh. Etong WTJR na ito, platform ko to. But if you honor this platform, God can give you a part of this platform. Nagigets po ninyo? Kung i-honor mo tong platform na to, maaring dumating yung time, maaring ikaw na ang nagpe-present at hindi na si Ate Milty. Maaring tuwing Tuesday, hindi na si Prophet Renyar ang nagtuturo, maaring ikaw na. Because this platform, 'di ba? Anyone who received this platform is only those who honor this platform. Thank you, Jesus. Ura babababashaya. Alam niyo may dalawang bagay na nag-highlight sa akin doon, olive orchard and vineyard. Ano po yung ibig sabihin ng olive orchards? That is the anointing. Olive is oil. Ano, when olive is crushed, it becomes oil. It represent anointing. And then vineyard means platform. Yun po yung taniman. Yun po yung pinagtataniman. Kapag marunong ka na mag-honor ng taniman na hindi iyo at marunong ka mag-honor ng anointing na hindi iyo, darating yung panahon that God will give you the anointing that is for you. Sabi ng Romans 13:1-2, nasa screen nyo, let everyone be subject to the governing authority, for there is no authority except that which God has established. Yun nga po yung sinasabi ko. Ano po, na kung ikaw siguro ang nilagay na Pastor Carl dito, ay ako ang mag-o-honor sa'yo. Pero magkabaliktad eh. Ikaw yung nakikinig ngayon at ako po yung inilagay ng Panginoon into this platform. So we need to honor because we want to be a good steward. Maraming ganyan sa church. Pag nagsasalita na yung pastor, ang dami nilang mga hanash, ang dami nilang puna, ang dami nilang koreksyon. Para bang ano, pero tingnan mo din yung backgrounds nila. Tingnan mo yung walk of life nila.
Kung sino pa yung nagchichismis doon sa mga tao na yun, sila yung walang napatunayan. Naalala ko yung laging sinasabi ng spiritual father ko dati, may kaibigan kasi yun dati, na parang masyadong entitled sa buhay. So sabi niya, "O bakit? May napatunayan ka na ba sa paglilingkod mo kay Lord? Ikaw kung makapagsalita ka akala mo ang dami-dami mo ng napatunayan sa paglilingkod mo kay Lord, ah." Sabi niya. Alam mo napahiya yung tao na yun, kasi totoo, eh. Spiritual father ko malaki yung grupo, siya wala. Pero lagi siyang ang daming puna. Alam mo yung parang pupunta lang siya do'n kasi the Lord says daw, ano, siya yung, a man of the Lord says daw. Thou sayeth the Lord. Ayusin mo 'to, ayusin mo 'yan. Ito yung para sa leadership, ito yung ganyan. Pero wala naman siyang ano, eh, the Bible says when you have the word, dapat nakikita sa walk of life mo, 'di ba? Ngayon kapag ikaw lumapit ka sa akin na sasabihin mong, "Pastor Carl, this is, thou sayeth the Lord na magpatawad ka," pero ikaw nga mismong nagsalita niyan, hindi nga marunong magpatawad, paano ako maniniwala? Naalala ko yung testimony dati ni Prophet Rainier. Sabi ng kanyang tatay sa kanya, "Nak, paano naman ako sasamba sa Panginoon mo? Eh, samantalang hindi ko naman nakikita yung pagbabago sa'yo." Same thing, 'di ba? How can other honor your platform if you don't honor others' platform? May kasabihan po yung mga matatanda diyan, eh. Kapagka daw po ikaw hindi mo ino-honor yung nanay at tatay mo, darating yung time na 'pag nagkaanak ka hindi ka rin nila i-o-honor. What you sow, what you reap. That's why kapatid, if you want to be a good steward at 'wag masayang yung pinagkatiwala ni Lord, i-honor mo yung vineyard ng iba at i-honor mo yung olive orchards na meron sila. Are you with me, people of God? Eh, sabi diyan, let everyone be subject to the governing authority. Bakit kaya hindi nilagay diyan pastor lang? Bakit kaya nilagay diyan governing authority? So, ibig sabihin kasama po diyan yung mga elder ninyo sa church, kasama po diyan yung mga leader sa church, kasama po diyan yung MD nyo, kasama po diyan yung head ng dance ministry nyo, kasama po diyan yung media tech ninyo, kasama po diyan yung mga taong nag-organize ng service para kay Lord. Kaya nga governing authority. Kaya laging sinasabi ko sa bawat mga leader ko, kapagka ang ipinatayo ko sa una ay elder ng church natin, dapat kung paano nyo ako in-honor, ganun nyo rin sila i-honor. Kung paano nyo ako nirespeto, ganun nyo rin dapat sila irerespeto. Hindi porket bata silang tingnan dyan, ay babalya-balyahin nyo na at babata-batain nyo na. When they speak, listen. They are placed by the Lord. Ang sabi diyan, for there is no authority except that which God has established. Sabi ko nga, kung hindi ako ang in-establish na authority ni Lord para sa WTJR, edi sana ikaw or sana ibang tawang nandito sa harap nyo at hindi ako. Pero ako yung in-establish ni Lord para ilagay, ano po, bilang tagapanguna ng WTJR. Ano po, hindi ko naman hinihingi ang mga bagay na yan. Alam yan ng buong team ko. At ng mga tao na nakakakilala sa akin. Pero what I am emphasizing to you today, i-honor nyo yung governing authority nyo. 'Di ba? Hindi po natin sila kalaban, sila po yung ating kakampi. Sabi niyan, the authorities that exist have been established by God. Imagine nyo, kung ang nag-i-exist ngayong panahon natin ay si Bongbong Marcos, eh wala, kailangan pa rin natin sumunod kahit na against ka sa pamumuno niya. Kailangan mo pa rin sumunod because that is the person that the Lord has established. Eh yun yung pinapanalo eh. Sabi doon, consequently, whoever rebel against the authority is rebelling against what God has instituted. Imagine nyo, so ibig sabihin, pag kinakalaban nyo ako dito, hindi ako ang kalaban nyo, kundi yung naglagay sa akin dito bilang pastor. And that is the Lord. And that is the Lord. And sinabi doon, and those who do so will bring judgment on themselves. Imagine nyo kapatid, bibigyan ko lang po kayo ng quick reminder. Naalala nyo po ba yung kwento po na lagi kong binabanggit sa inyo, yung kwento po ni Miriam, ni Aaron, nung time po na kinakalaban nila yung pamumuno ni Moises. At dami nilang hanash sa pamumuno ni Moises. Pero anong sinabi ng Panginoon nung pinatawag sila sa tabernacle?
Bakit niyo kinu-question yung inilagay kong leader? 'Di ba? Whatever he permitted, I permit. 'Di ba? Eh, siguro nung time na nag-uusap sila nun ng Panginoon, kung hindi lang siya Diyos, baka sinabi niya na kay Miriam, "Bakit ba pakialamera ka, Miriam?" Eh, alam niyo ang unang tsismosa ay hindi si Marites, si Miriam. Yun ang totoong pangalan niya. 'Di ba? Nagrebelde po siya. Ang sabi doon, "And so, who do so will bring judgment." Kaya anong nangyari kay Miriam? Tayo doon. Pagkatapos po na yung cloud sa kanya doon, therefore, the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendant forever. Imagine niyo po, nakakaawa naman po maging servant nitong si Gehazi. Kasi may course. Dahil kinors yung leader hanggang kaduluduluhan ng descendant or na magiging successor niya, ay magkakaroon sila ng lepers. Yun ang punishment. Saan? Sa pagiging ano niya, rebelling against what God instituted. Eh, yun ang sinabi ng Panginoon kay Elisha na huwag siyang tatanggap ng kahit ano kay Naaman. O eh dahil tumanggap siya ng bayad, eh di siya na lang ang nag-bear ng punishment. Sige, Naaman be healed. Gehazi, be diseased. Have this disease now. Kaya pansinin niyo mga kapatid, if we rebel to what God has instituted, we are not rebelling against them. We are rebelling against God. Diba? Kung ayaw mo nung leader mo, simple lang. Kasi nung ako, ayaw ko ng leader ko dati, simple lang ang prayer ko. Lord, alisin mo yung leader ko o alisin mo ako sa leadership niya. Two things. Remember that bad company corrupts good character. Eh Lord, kung araw-araw naman ako mabubwisit at maimbyar na, pag-iwalay mo na lang kami. You know what, people of God? Si Barnabas at si Paul, bakit sila nag-split na lang dalawa? Because they don't want punishment as well. Ano po, yan ang gusto ni Barnabas, go. Etong gusto ni Paul, go. They split. Because they want to rebel against each and every one of them that God instituted. Ang sinabi nun, and those who do so will bring judgment on themselves. Imagine that, people of God. Alam nyo, before meron po akong isang member na ganito, kabilin-bilinan ko sa kanila, I know that you are not prepared in doing deliverance. Huwag kayong magdi-deliverance muna. Alam nyo, sobrang tigas sa mukha nitong tao na to. Ang ginawa po niya, nag-deliverance. Sumama pa doon sa isang rebelding leader. Pinuntahan lang naman po yung grupo ng mga mangkukulam, nag-pray-pray doon, hindi naman sila doon tinawag ni Lord. Yung isa, nagkasakit. Yung isa, ang tinirada. Di dumating ang panahon na itong tao na ito, hindi mo malaman kung anong sakit niya. Ilang beses pabalik-balik ng ospital, hindi alam kung anong sakit. But thank you, Lord. At ngayon ay parang okay naman na yung tao na yun. Pero legit yun. Because that person is revealing to the authority, sinabihan na nga hindi nakinig. Ayun. Napahamak. Diba? And I must remember before na meron din po akong nililid dati. Ano po na ang sabi daw sa kanya ng Lord nung nagkaroon siya ng sakit sa balat. Sabi po ng Panginoon daw sa kanya in dreams, pumunta ka sa spiritual father mo, ipagpe-pray ka niya at gagaling ka. Alam nyo, pinatagal niya pa ng 1 linggo, pumunta siya sa ibang mga tao, hindi sa akin pumunta. Pero alam niyo po ba, the moment that this person obeyed the Lord na pumunta sa akin, kinabukasan pa lamang lahat ng pangangati niya nawala. She is fully healed.
Nagigets po ninyo? Kaya kapatid, in obedience also to the authority, may consequences din po yan kapag hindi tayo nag-o-obey. If we are coming against them, di naman natin sila kalaban. Sila po'y katuwang natin sa ministeryo ng Panginoon. Okay? Hallelujah. Ano po? Next slide, please. Number 3, being a good steward of God is subjecting to your father. Okay? Natutunan mo na mag-honor sa platform ng iba. Ano po, ngayon naman, subject ka naman sa father mo. Sino po ditong alam na nila yung kilala yung... Do you guys have your spiritual father? Diba wala naman siguro sa inyong naging anak na walang ama? Okay, very good. Kala ko may putok sa buho eh. Diba alam niyo yung buho, yun po yung kawayan. Wala naman siguro sa inyong katulad ni Maganda at ni Malakas, ano, na nung tinuktok ng ibon lumabas. Diba lahat tayo created ng Panginoon, meron tayong tatay, may Adan at Eva tayo, may tatay at nanay. Tama mali. Hallelujah. So wala naman sa inyong putok sa buho, ano, wala namang nanggaling sa buho. Pag sinabing buho, yun po yung tibuyos ng kawayan or yung isang habang kawayan. Di ba? Di ba? Hindi ho kayo suman na pwedeng lutuin doon or ilagay doon. Ay, Jesus. Sabi dito, subject to your father. So, isa lang ang nakita ko doon. Highlight ko ulit yung sinabi doon ni Elisha. Ano po yung una, serving under other authority is meaning yung money and garments. Ano po, malalaman natin ang totoong service ng isang tao pag may power at mantle na. Ikalawa, honor established platform. Ito po yung olive orchards or vineyard. Malalaman mong kaya niya mag-honor ng platform ng iba kapag siya mismo alam niya yung platform niya at alam niya yung anointing na dala-dala niya. Diba? Hallelujah, Jesus. Doon yun eh. Doon mo makikita yun. At mayroon sinabi dito, sheep and oxen, male servant and female servant. So ito naman po yun. Sheep and oxen means yung mga tao na. Diba? Nakita niyo yung sequence ng Panginoon? Ang gagawin niya, halimbawa, si Nanay Ann, okay, Ann, bibigyan kita ng anointing, bibigyan kita ng mantle, bibigyan kita ng power. Mag-serve ka under the authority of Pastor Carl. Okay? Nakapasa siya sa number 1. Kayang mag-serve kahit may power, may mantle. Okay? Check. Nakapasa. Nagpunta na siya ng number 2. Honor established platform. So binigyan na siya ni Pastor Carl ng platform sa WTJR. Diba? Ngayon, kaya ba niyang i-honor yung platform ng iba? O feeling niya siya lang yung may platform? Diba? Ngayon, nakapasa ulit itong tao na to, si Nanay Ann ay nakapasa ulit. Kahit na siya po ay nagdi-deliverance na, ino-honor niya pa rin yung father niya, ino-honor niya pa rin yung platform ng buong team nila, ino-honor niya pa rin yung platform ng church nila, yung anointing na nagfo-flow doon. Okay? Number 3, dito kaya, makakapasa kaya siya doon sa subjection to the father? Ito na yung bibigyan ka na ng Panginoon ng sarili mong sheep means tupa or mga spiritual sons and daughter. And oxen, pag sinabing oxen, that is the leaders that the Lord has given to you. So ikaw na ang ilalagay on the top. Ano? Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag kami nag-imbita sa iyo, hayaan mong doon ka sa huli maupo at hayaan mong sila na ang magdala sa iyo saan? Sa unahan. Ano po? Kaya ganun lang kapatid. Diba? Darating din yung time that the Lord will give you platform. Diba? Ako nga, hindi ko nga hinahangad na magkaroon ng platform international eh. Pero si Lord kasi yung nag-locate sa akin. Si Lord kasi yung naghanap sa akin. Hindi, kailangan ko tong Carl Abesin na to para magturo ng prophetic. Ano, kaya guys, see you sa Saturday. Ano, nilocate tayo ng Lord. Diba? Pwede naman, ang dami-dami naman tao na deserving dyan, pero nilocate tayo ni Lord. Because what? Subjection to the Father. Ano po, sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 18, and I will be a father to you and you will be my sons and daughter, says the Lord Almighty. Ano, ito na yung sonship na tinatawag kapatid. Pero bago ka makarating sa sonship, dapat maranasan mo yung number 1 at number 2 because you cannot proceed to number 3 without 1 and 2. Nagigets po ninyo? If you skip number 1 and number 2, you cannot count number. Okay, count the number from
3 to 100. Hindi pwedeng gano'n. You need to start with 1. Sabi nga doon nung mga matatanda, ang 1,000 hindi mabubuo without 1 sentimo or 25 cents. So without 25 cents, there is no 1K. Without 1 peso, there is no 1,000. Because everything starts with number 1. That's why the Bible says, in the beginning, the Lord created. And the first day come, and the first night come. First. Lagi may sequence. Lagi may pattern. Kaya kapatid, if you want to go in the sonship of Christ into your life, di ba? Daanan mo yung number 1 at number 2. Yun kasi yung paghuhubog ng Panginoon eh. Yun kasi doon ka imomold ni Lord. Amen? Ura babashaya. Are you with me, people of God? Thank you, Jesus. Ano po, ito na yung pagtanggap na sa'yo ng Panginoon. Diba sabi ng Proverbs chapter 1 verse 8, Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. Diba anong ibig sabihin ng Panginoon sa Proverbs chapter 1 verse 8? Hear, my son, makinig ka anak, pakinggan mo ang instruction ng iyong tatay. Bakit kaya small letter F yung ginamit doon? Hear, my son, your father's instruction. Ang meaning doon ni Lord is not him, but the fathers in faith. Small letter F. Because big F is always corresponded to our big God or big dad. Corresponding to the small God. Are you learning, people of God, to your father? Kasi kung subject niya bibigyan ng mga successor. Di ba? Kasi kapatid, kung hindi ka marunong mag-subject, ano mo babantayan yung anak mo? Yung tatay. Paano mo mamahalin yung anak mo kung hindi mo naranasan yung pagmamahal ng isang tatay? Remember that whatever you have, you can also give what you have. Ngayon, kung hindi nyo naranasan ang pagtutuwid ng isang spiritual father, paano mo itutuwid yung iyong spiritual daughter? If you don't experience the love of a spiritual father, how can you love your spiritual sons and daughter? Bakit kaya ganun ko na lang kayong pahalagahan, mga kapatid? Bakit kaya ganun ko na lang pahalagahan ng WTJR? Alam nyo kasi ganyan din akong pinahalagahan ng spiritual father ko eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, since the day I learned to read and write from elementary to high school, ang lagi ko pong goal mapapunta sa stage yung tatay ko. Ginagalingan ko sa school para mapapunta yung tatay ko. Pero hindi ko po yun nagawa my whole life. So, ang sakit nun sa puso ko that time. But, the moment na dumating yung spiritual father ko, I subject to him. Sabi ko, alam mo, you're my second tatay. You are the tatay of mine here. Doon ko lang nakita kung paano yung support ang binigay niya sa akin. To the point na alam nyo, nasa persecution moment ako, nakaganyan yun dun sa may, katawagan ko dati yung nanay at tatay ko, pinapersecute ako ng mga magulang ko, nandun siya sa baba. Nandun ako, nakaupo ako sa upuan, siya nasa baba, sa lapag sa sahig siya nakaupo doon, nagpipray. Hura bababa, shandala rababa. Lord, tulungan mo po si Dave na mapagtagumpayan niya yung kanyang battles ngayon. Lord, na madadala niya rin balang araw ang kanyang mga magulang. Ganun ang spiritual father kung magmahal. Imagine nyo, nagsaing siya ng isang kalderong kanin. Ano po, kung kami po 10, hahati-hatiin niya po yun. Kasi ang katwiran niya, tayo na may kakain pa uli sa susunod. Eh di ito'y pagsasamahan natin. Pag kami po'y nagmi-mission sa labas, magutom na tayong lahat.
'wag lang siyang kumain. Ano po, ang gusto niya kasi 'pag kumain siya, lahat dapat meron, lahat dapat fair, lahat dapat pantay-pantay. And dun ko natutunan na bawat isa sa atin tingnan natin ng pantay-pantay. Ano, walang pinakamalinis, walang pinakabanal, lahat tayo nagkasala. Tingnan natin ng pantay yung ating kapwa. Tingnan mo kung ika'y pinatawad ni Lord, tingnan mo na yung mga tao na yan may chance patawarin ni Lord. Maraming mga Kristiyano ngayon 'pag tinanong mo sila, "Oh, bakit hindi mo madala yung pamilya mo?" Naku, ganyan talaga yan, matitigas talaga ang mga puso niyang mga kapamilya kong yan. Ulo mo sunod ni Lord, yan pa kaya? 'Di ba, all you need to do is to subject to your father. Mag-subject ka lang, magagawa mo rin yun. Gaano katigas ang ulo ng tatay ko, tingnan mo nga napapunta nga namin sa church, eh. Ah, sabi ko sa inyo, gaano katigas ang ulo ng nanay ko sa dami ng reklamo, pero imagine mo kapatid, ngayon leader na, may ministry pa na hinahawakan. Oh, and tingnan niyo na lang yung pastor na nasa harapan ninyo ngayon. Alam niyo po bang tinataguan ko ang Bible study ng JAL Dulangan dati sa bahay namin? Pero akalain mo ako na ngayon na nagba-Bible study dito? Ako na ngayon na nagtuturo sa inyo? 'Di ba, I learned to subject to my spiritual father. Do'n ko natutunan na o nga 'no, kailangan ko palang pakinggan yung instruction ng aking tatay. Kasi kahit pala anong meron ako, kahit meron pa akong power to cast out devil, if I don't listen to the instruction of my father, wala yung saysay. Kahit pala anong mantle ang meron ako na dala-dala, if I don't listen to the instruction of my father, walang kwenta yun. Sinabi ng Panginoon, alam nyo, dun sa verse ni Lord na many are calling me Lord, Lord, I heal the sick, I deliver the people, I cast out demons and and so on. Pero ang sagot ni Lord, who are you? I don't know you. Bakit? They are not subjected to the Father. They have no relationship with the Father. Mga ampun sila. Sila yung mga anak sa labas na tinatawag. Hindi sila pinapasok sa pinto eh. O di anak sila. Literal, nasa labas lamang, hanggang labas lang sila. Kasi hindi sila kilala ng tatay. Nagigets po ninyo? And sabi doon, forsake not your mother's teaching. Alam niyo po ba na yung sinabi doon is a prophetic word? Bakit sinabi doon mother's teaching? Because sabi ko nga sa inyo, dalawa lang yan. Management needs instruction and care needs a mother's teaching. Kasi ang nanay lang naman ang merong unconditional na pagmamahal. Alam niyo po ba yon? Kahit na i-forsake ka pa ng tatay mo, pero nanay mo hindi lang iba, grabe. Kung ikaw nasasaktan ka, doble ang sakit nun sa isang nanay. Lang ng hindi magandang salita yung kanilang mga anak, doble yung tarak nun sa kanilang mga puso. Now you see, people of God, subject to your father. You need their instruction. Kaya kapatid, ako na nagsasabi sa inyo, gusto nyo maging good steward ni Lord, mag-subject kayo sa mga tatay nyo spiritually. Pakinggan nyo yung instruction na sinasabi nila at pahalagahan nyo yung mga turo nila. Ano po? Alam nyo po ba ang church, para po siyang nanay at tayo po ay nasa loob ng womb ng nanay. Na doon tayo nino-nurture, doon tayo minamature bago tayo ilabas doon sa totoong mundo. Kasi kapatid, kapag hindi ka pa ready or premature kang inilabas, ay baka mamaya hindi ka na makahinga. Diba? Kaya nga lagi kong binabanggit yan sa bawat isa, don't be in a rush. Habang minomold ka ng Panginoon sa loob ng church, wag ka muna magmadaling lumabas. Baka hindi pa tapos yung month mo. Baka hindi pa 9 na buwan, lumabas ka na kaagad ng 7 buwan. Kailangan ka pang incubator doon. Are you with me, people of God? Naintindihan niyo po yung point? No po? Yung father instruction, yun po yung shepherd, and the church is the mother's teaching. Ano ba ang tinuturo sa atin ng church? Diyan tayo nino-nurture, diyan tayo pinapalago,
Diyan tayo i-establish ni Lord bago ka ilabas sa totoong mundo. Di ba? Ako po, alam niyo po ba yun? Ang preparation ko para sa ministry ng WTJR, alam niyo po yun? How long? 4 years. 2020, 2021, 22, 23, 2024. 5 years nga eh. In that 5 years, nandun po ako sa tinatawag na maturing season. 2020, nagkaroon ako ng idea about the Holy Spirit. 2021, na-mature ako. Nakakapag-cast out ako ng demon, heal the sick. Pero pakikinig pa rin ako sa instruction ng father ko. 2022, ipinasa sa akin ng spiritual father ko yung anointing niya o yung mantle niya bago siya mamatay para sa church. Ang kabilin-bilinan niya sa akin noon, wag mong hahayaan ang church. Nagigets po ninyo, 2023, naghandle po ako ng church at the age of 24. And I led 30 ships in that ministry. Until 2024 comes. Na doon ko na naranasan lahat ng mga dapat ko maranasan sa buhay in that 5 years. Naranasan ko na mamura, naranasan ko na mapagbintangang kulto, naranasan ko nang maliitin ako ng mga bishop at mga pastor. Kung hindi nyo lang alam mga kapatid. Nag-gymit ako, naranasan ko nang maliitin ako ng mga so-called theological teacher na yan. Keso wala daw akong Bible schooling. I experienced those things bago ako nilagay ni Lord sa WTJR para mag-lead. Kasi kung hindi ko po yun naranasan, hindi ko po kakayanin yung pressure. Kaya nga may mga tao nagsasabi sa akin, Pastor Carl, kinakaya mo ba yan? Ikaw na yung nag-a-administer, ikaw na yung nagte-treasury, ikaw na yung nagpa-planning, ikaw yung nagaganto ganyan. Tapos kami, katuwang mo lang sa ministry. Kaya mo? Oo. Na-stress ka pa? Hindi. Mas na-stress pa ako sa member. Kaysa doon sa gawain ko sa church. Totoo lang. Diba? Totoo po yan. Ay. Diba? Naranasan ko ng itakwil ng magulang. Kayo ba, naranasan nyo na ba yun? Kasi wala akong maibibigay sa kanila. Kasi pinili ko daw ang pinakamahirap na profesyon sa balat ng lupa. Yun yung pagpapastor. Sabi niya, wala daw mayaman sa pastor. Ang sagot ko naman, bakit? Ang hirap mong pastor. Sabi ko, pastor natin, nakakotse pa eh. Sabi ko walang pinaghirapan ng Panginoon na anak niya. Sa ulo yung tatay ko, galit na galit. Ako, sinasabi ko sa yung bata ka, pag yung ministry kong yan, pag yan, ngayong darating na taon, pag hindi pa yan naging effective, magtrabaho ka na. Sinasabi ko sa iyo, buwisit ang bata ka, sabi sa akin, tatay ko. Pagkatapos niya sabihin yun, pumunta ako ng secret place, sabi ko, Lord, tinatawag ako dito, sabi mo, Lord, sa iyo, tayo, hindi mo ibigay, mapahiya ang anak mo, Lord, mapahiya sa tatay ko, patay tayo, magtrabaho ako, Lord, ayoko. Year 2025, nag-boom ministry. I have many outreaches, experience supports in the ministry. Doon ko nakita, from nothing to something. Wala kami dating electric pan, nag-provide ang Lord ng mga electric pan, dami-dami. Wala kami initan ng tubig, nag-provide ang Panginoon ng initan ng tubig. Ngayon, 2 na nga. Diba? Plato, wala kami. The Lord provided, sangkalan, kaldero, kutsara, diba? Lamesa, wala kami yan. The Lord provided, wala kaming sound system. The Lord provided everything. Alam nyo, nangingiram na kami ng speaker dati doon sa atin ni Kuya HP. Tapos yung speaker gumagana pa. Pag na-overuse, I told you people of God, ngayon, kahit maghapon pa tayo dyan, may mixer pa, may amplifier pa. Diba? Dati, umaasa kami sa -1, ngayon may nagigitara na tayo, may nag-worship na. May mga nag-i-instrument na sa church, and I am so grateful on it. I just subjected to my father. Kaya kapatid, alam niyo yung prosesong yan, hindi po madali.
Kaya ako na po ang magsasabi sa inyo, kung meron po kayong nais na maging good steward ni Lord, kailangan mapagdaanan niyo yung lahat ng mga dapat niyong pagdaanan. Lagpasan niyo yung mga dapat niyong lagpasan. Kaya alam niyo, tinitingnan ko po yung problema, tinitingnan ko po yung testing, tinitingnan ko po yung struggle, tinitingnan ko po lahat ng yan ng testing lang to ni Lord. Alam niyo, nung ako po yung leader pa lang, alam niyo po ba, dumaan ako dito sa tinatawag nito na yung number 2, yung pag-o-honor ng platform na ito. Dati naiinggit po ako. Alam niyo, one time umattend ako ng conference, sabi ko, Lord, bakit yung mga tinuruan ko nandun nagpe-pray ng intercession sa unahan, ba't ako hindi? Kilala din naman ako ng mga organizer nitong event na to. Pero alam niyo yung word ni Lord, huwag kang mag-alala, anak. Hindi pa ito yung oras at hindi pa ito yung time. Darating din yung time na ikaw rin magkakaroon ng platform. Dumating po yun. Nung Revival Retreat Batangas, tayo po ay inatasan na maging part ng intercessory. Sabi ko, Lord, it is an opportunity. Simula sa RRM, Revival Retreat Manila hanggang Revival Retreat Batangas, inatasan po tayo maging head usher. Not just 10 people, but almost 30 people na ushering team. Anong RRB, ilan yun? 100 lang naman. 35 doon ay usher team. Imagine that. O tapos ngayon, may invitation pa tayo from Apostle Catherine. Sumulat sila sa mga pastors to connect and to serve. Kaya kapatid, when you subject to your fathers and follow their instruction, darating din po yung time. Marami na pong naging successful dyan. Isa na po ang inyong lingkod. I just honor the instruction of my spiritual father. I never forsake his teaching or the teaching of my ministry or my church. Now, andito na ako ngayon, may sarili ng church. Si Moises, nag-subject lang din sa kanya si Joshua. Si Elisha, nag-subject lang siya kay Elijah. Si Samuel, nag-subject lang siya kay Eli. Si Peter, nag-subject lang siya kay Jesus. And every one of them has platforms, mga kapatid. Every one of them has platforms. Every one of them has anointing. Every one of them has mantle. Every one of them has power. And they become a good steward of God. Alam niyo, sabi ng Bible, who is my wise and faithful servant? Sabi doon, the one that is placed by God to manage His kingdom. So masasabi ko po pala sa inyo nang walang yabang na ako po pala'y matalino at ako po pala'y naging faithful kay Lord kasi pinag-manage na ako ng WTJR 'di ba? Yung mga isa pala, yung mga tao pa lang nandito sa GMIT na ito na may mga grupo, kapatid, wise and faithful ka kay Lord. Kaya mas lalo ka maging faithful dapat, mas lalo kang maging magpakababa pa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ura bababashaya. Now you see, people of God. Hallelujah. So let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have been given to us tonight. Lord, salamat Lord na in-explain mo sa amin ng malinaw at mas deeper, Lord, kung paano kami magsasubject. Hallelujah. Paano kami magiging isang good steward ng kung anong pinagkatiwala sa amin ng Panginoon, Lord. Lord, nawa po bawat isa sa amin, kapag dumating yung time, Panginoon, na binigyan mo kami ng power, ng money, ng garments, or ng mantle, Lord. Nawa, Lord, na matutunan pa rin namin na mag-serve under authority, Lord God. Huwag kaming yumabang.
that you honor, that you also give us, Lord God, wisdom, O God, para Panginoon, yung vineyard na hindi man amin ay pag-ingatan namin upang magkaroon kami ng para sa amin. And Lord, yung anointing na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Lord, I pray and declare that you will work mightily and powerfully, Lord, in each and every one of us right now, in Jesus' name. Father, I declare that, Lord, every one of them, let them subject to their fathers, O God, in faiths. Let them understand, O God, the principle or the pattern that you have been given to each and every one of us. So, Father, I glorify you. I honor you, Jesus, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, ayun, praise the Lord sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. So, thank you, God, sa inyo pong pakikinig. Ano po, it is an honor na kayo po ay muli ko pong marinig ngayong gabing ito. Thank you, Jesus. May natutunan po ba tayo? May take away